Pag tinapuan ng tanaw, mabibighani ang sinumang sisilay. Sa ilalim ng kapangyarihan ng mga dayuhan, ang bayan ay binalot ng takot at pang-aapi. Ang mga sugat ng lipunan ay tinakpan ng kasinungalingan at kasakiman. Ngunit sa pagbabalik ni Juan Crisostomo Ibarra, magsisimula ang pagkilos laban sa kadiliman. Isang kwento ng pag-ibig. Mahal kita, Maria. Ikaw lamang. Ikaw lamang nais kong makapiling ang masawi tumanda. Na dinungisan ng kapangyarihan. Isang bayan na nananaghoy para sa katarungan. At mula sa pusong sugatan ay maririnig ang sigaw. Huwag mo akong salingin. Wala pa rin pinagbago dito. Ibarra, sana hindi mo sapitin ang nangyari sa iyong ama. Mag-iingat ka at sana maging aral sa iyo ang nangyari sa kanya. Ba't hindi po ba ang tunay na nangyari sa aking ama? Batid ng lahat ng iyong ama ay namatay sa kulungan. Nakulong ang aking ama? Pwede niyo bang isalaysay ang tunay na pangyayari? Napakabuti ng iyong ama. Nakulong siya dahil sa mga maling paratang. Buenos días, amigo. Buenos días, padre. Buenos días, amigo. Magandang gabi, mga pinang. Sa 20 taon kong pananatili dito sa San Diego, kilala ko na ang mga tao na nakatira rito. At ang iba ay tinuturing ko ng aking anak. Ngunit, nung wala ako sa pwesto ng pagiging guro, ilang mga matatandang babae lamang ang umatid sa akin. May katotohanan ba ang paniniwalang ang mga Pilipino ay mangmang? Nagiging sanhi ng mabagal na pag-unlad ng bayan? Tanungin niyo si Ginoong Laura kung gaano kamangmang ang mga Indyo. Mga Ginoo, alalahanin natin na sa bahay tayo ng isang Indyo. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga Indyo. Mga ilang buwan lamang, magbabago ang palagay niyo sa kanila. Hindi po ba kayo nasayahan sa 20 taong paninirahan ninyo dito sa San Diego? Hindi! Paano nangyari yun? Ako nga ay labis na nalungkot nang ako lumisan sa aming lugar. Ngunit iniisip ko na lamang ng aking paglilipas sa akin ay para sa aking kabutihan. May reliyon ba o wala? Napasama na ang bayan at kaya maraming kapamakang nangyayari ay dahil sa pangunsinti ng mga opisyal sa mga erehe na kalaban ng Diyos. Ano po ang ibig niyo sabihin, Padre? Malinaw ang ibig kong sabihin na kapag nagpahukay ang kura ng bangkay ng isang erehe sa libingan para ipatapon, hindi siya dapat makialam o parusahan. Migil na kayo! Bukas na bukas din ay makakarating kay General ang lahat ng inyong sinabi. Abay, umalis na kayo. Kahit gamitin niyo pa ang aking karwahe. Huwag niyo na ang pagtalunan ng mga bagay na walang dahilan. Kayo na ang bahalang magsuri sa pangyayari, Padre Sipaila. Buenas noches, Padre Damaso. Buenas noches, Victorina. Magandang gabi, mga Ginoo. Nais kong ipakilala sa Mexico ang Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan. Nagagaling niya lang mula sa iyo. Pinagagala kong makilala ang kura ng aming bayan. Matalik na kaibigan ng aking ama.
Pagpatawad niyo ang aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ngunit, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay ka nga bang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik, Ginoo. Sana'y maging mapalad ka sa iyong ama. Nakilala at nakausap ko siya. At masasabi kong isa siyang mabuting tao. Maraming salamat sa pagpunta sa aming ama. Wala pa rin pinagbago dito. Ibarra, sana hindi mo sapitin ang nangyari sa iyong ama. Mag-iingat ka at sana maging aral sa iyo ang nangyari sa kanya. Ba't hindi po ba ang tunay na nangyari sa aking ama? Batid ng lahat ng iyong ama ay namatay sa kulungan. Nakulong ang aking ama? Pwede niyo bang isalaysay ang tunay na pangyayari? Napakabuti ng iyong ama. Nakulong siya dahil sa mga maling paratang. Ama? Crisostomo. Crisostomo. O iha, akala mo ang iyong nobyo ang dumaan, no? Huwag kang mag-alala, darating din yon. Ano't tila namumutla ka aking anak. Mainam sigurong magbakasyon ka muna para makalanghap ng sariwang hangin. Saan mo gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Sa San Diego na lamang dahil mas malaki ang bahay roon at isa pa'y malapit na ang fiesta. Tiya, sila may karwahing pumarada. Ay, baka si Crisostomo na iyan, iha. Halika na, tiya. Tulungan niyo akong mag-ayos. Naalala mo ba ako sa Europa? O sadyang nakalimutan mo na ako dahil sa mga magagandang dilag na iyong nakita? Paano kita malilimutan, Maria? Gayong tinig mo'y narinig ko sa gubat ng Alemanya. Inusal-usal ko ang iyong pangalan, sanda ko man ako mapunta. Ilang beses na akong dinalitan ng aking komputer. Ibig niya lang ikaw aking kalimutan. Ngunit hindi ko pa rin magawa. Mahal ko. Galak na marinig ang mga kwento mo, mahal ko. Ngunit may tungkulin pa akong dapat gampanan. Naalala kong kailangan ko nang bumalik sa San Diego. Tama ka, Crisostomo. Magkikita rin naman tayo sa darating na araw. Hayaan mo ipagpitas ko ng bulaklak ang ama mo. Paalam, mahal ko. Salamat po. Paano po? Tungo lamang kami sa kumbangka upang kunin ang aking kagamitan dahil magbabakasyon po ng mga sendo. Mauna po kami sa Tignan natin kung sino ang masusunod at ang higit na makapangyarihan. Hindi ko po masyadong nadalaw ang libingan ng inyong ama dahil sa pagkakasakit. Natamnan ko ito ng bulaklaking halaman at nilagyan ko ng krus na ako mismo ang gumawa. Naroon po sa daking iyon. Mawalang galang na po, nais po namin malaman kung nasaan ang punto ng banda roon.
Isang krus po bang malaki ang inyong palatandaan? Opo. Ang krus ay sinunog ko na. Sinunog? Sinunog ng kurang malaki ang kurang namamalo. Nasaan na po ang bangkay ng aking ama? Bagamat wala na itong cross, nakasiguro akong alam niyo kung saan ito. Pero ang bangkay, wala na. Pinahukay ng kurang malaki. Ang bangkay na hinahanap nyo para ilipat sa mga libingan ng itik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko naman po inilibing ang iyong ama sa libingan ng mga itik. Naniniwala po akong mas makakabuting ano rin na lamang ang bangkay kaysa mapalibing sa libingan ng mga itik. Kaya tinatlong ko na lang po sa itik. Magandang hapon po, Padre. Pamano po. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginagawa sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka ang kurang aking pinalitan na si Padre Damaso ang tinutukoy yung nagkamali sa inyong ama. Mukhang masaya po yata kayo ngayon. Ano pong pag-asa yun? Maaari ko po bang malaman? May natatanaw akong pag-asa. Isang malaking unos. Tamang-tama, gutom na ako. Hindi mo man lang ba titira ng iyong mga anak? Hoy babae, huwag mo akong pakialaman kung ayaw mong dumampi sa mukha ang aking kamay. Aalis ka na? Hindi mo man lang ba hintayin ng iyong mga anak? Sabi ni Pilosopong Tasyo, makakabasa na si Crispin at si Basilio naman uuwi na kanyang sahod ngayon. Ipagbukod mo na lamang ako ng piso. Nay! Basilio, ano nangyari sa'yo? Nasa si Crispin? Crispin, nasa kumbento na iwan. Bakit ano nangyari sa kanya? Di ka muna, gagamutin yung sunan mo. Pinagbintangan nila si Crispin, Nay. Dahil marita lamang tayo. Ayaw pa nga nila ako palisin. Dahil sa takot ko sa mga guardiang sige ay tumakas ako. Pero muli pa rin nila ako at pinakutukan. Inay, lahat ay maaari nilang ibintang sa atin. Huwag kang mag-alala, anak. Bukas na bukas, ipupunta ako sa kumbento at kukunin ko si Crispin. Ito, kumain ka muna. Ito lamang natira ng iyong ama. Wala akong gana, Inay. Ginoo, maaari ko po bang kausapin si Padre Salve? Hindi siya pwedeng abalahin, may sakit siya. Kung gayon, maaari ko po makita ang aking anak na si Crispin? Si Crispin? Hindi ba umuwi na siya sa inyo? Hindi po, si Basilio lamang ang umuwi at si Crispin ay nagpaiwan dito. Naiwan nga siya, pero tumakas matapos makapagnakaw. Naisuplong na rin siya sa mga gwardiya sibil. Sa mga oras, maaari siyang madakip. Sa ilog na yan, itinapon ang bangkay ng iyong ama. Sinubukan namin itong sisirin noon, ngunit ikinalulungkot ko dahil di namin makita ang bangkay ng iyong ama. Maraming salamat Ginoo sa pagsiwala sa katutuhan sa akin. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Ako ang may utang na loob sa inyong ama, sa lahat ng mga kabutihang ginawa. Sinabi niyo po noon na tinutulungan niya ang mga bata at pag-aaral. Opo. Kung ganun, nais ko ipagpatuloy ang simulan ng aking ama. Nais ko magpatayo ng paaralan para sa mga kabataan. Salamat. Napakabuti niyo, Ginoong Ibarra. Umaasa ako kung ito'y bagong pag-asa para sa mga kabataang Pilipino. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo mga anak ko? Diyos ko, iligtas mo nawa sila. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Asan na kayo yung mga pasdupa na yun? Hoy babae, ikaw ba yung ina ng mga magnanakaw? Ha? Anong pinagsasabi ninyo? Nasaan ang mga anak mo? Huwag ka nang magsinungaling. Kung nagsisinungaling ka, itali ka namin sa punong kahoy at barilin.
Hindi ko alam. Si Crispin, matagal ko na hindi nakikita at si Basilio ni isang kuting wala siya ibinigay sa akin. Nasaan na ang perang ninakaw nila? Kung ganun, ikaw ang sasama namin sa kwartel. Wala kaming pera. Mahirap lang kami pero hindi kami magnanakaw. Takpin siya! Tara sa kwartel! Bitawan niyo ako. Crisostomo, ayaw ko makasama bukas si Padre Salve. Natatakot ako sa kanya. Bakit naman, Maria? Para bang binabantayan niya ako? Na parang may alam siya na hindi ko alam. Nakakatakot siya. Patuloy na sa akin pinapaalala ang tungkol sa sulat at ang tungkol sa aking ina. Hindi pwedeng hindi natin siya kumbidahin, Maria. Bahagi na siya ng tradisyon. Isa pa, narito na siya. Malamig ang hapon. Baka kayo magkasakit. Hindi ba kayo natatakot magkasipon? Magandang hapon, Padre. Napakasarap ng mga hapon ng sariwang hangin. May munting salo sa kayo bukas. Sana'y dumalo kayo. Na may batis sa bandang balite. Sige, bilang patunay na wala kong anumang sama ng loob sa inyo, tanggapin ko ang inyong paanyaya. Maria Sarap, Tia Isabel. Binibinis sinaw. Ay, ang mga iha, tiniginigising nyo na ang buong bayan. Hindi ganyan ang biniginigising noong aming panahon. Paumanhin, Tia. Nadala lamang kami sa kasiyahan. Magandang araw, mga binibini. Maaari ba namin kayang ahinyan? Samahan kami lumangka. Mag-ingat kayo, mga iha. Magdasal muna kayo bago sumakay ng bangka, mga anak. Magandang araw, Ginong Pilisupo. Naabala ko po yata kayo. Oh, nariyan ka pala, Ginoo. Huwag kang mag-alala, di ka nakakabala sa akin. May paglilingkod ba ako? May isang bagay po sana akong isanggunit. Ano po ang iyong sinusulat? Para bang hieroglipiko? Di ako nagsusulat para sa ating kapanahunan, Crisostomo. Nagsusulat ako para sa mga susunod. Ang saklaw ng kaisipan na higit pa sa batas ng kasalukuyan. Sa ang wika po ang iyong isinusulat, Ginoo? Sa ating sariling wikang Tagalog. At oo, maaaring gamitin ang hieroglipiko. Kabilog-bilog, Ginoo. Para bang sinasabi niyong nais kong bumuo ng bagong aral para sa hindi pa sinsilang. Yun nga, ang isinusulat ng isang baliw ay minsang may kabuluhan sa hinaharap. Pilosopo, nais ko pong magtayo ng paralan para sa pag-alala at minamahal nating bayan. Maganda ang iyong binabala, Crisostomo. Ngunit kung sasalubong sa iyong masayang muka ay pakitang giliw, pakiingatan. Ang pagpapatayo ko ng paralan ito ay may layunin na may damad, hindi sa pagiganti sama ko. Wala kang dapat ipangamba. Sa tulong ng Diyos, magtatagumpay tayo. Pangalak lang din. Hindi ko naman yan. Maraming salamat, kaibigan. Sino? Bakit ka? May taong magpaparoon. Sino siya? Isa siyang kituni. Dati na siyang ganyan. Meron siyang inang nabilanggo o namatay. Kaawa-awa naman siya. Pero Maria, huwag mo siyang lalapitan. Ngunit nakakaawa talaga siya, kaibigan. Sayang ang hiyas. Ayos lang ang aking kaibigan. Mas higit niyang kailangan niyan kaysa sa akin. Tara na.
Magdasal tayo. Araw ng mga patay ngayon. May dalawa akong anak. Si Basilio, si Crispin! Crisostomo, may magagawa ka ba sa babaeng iyon? Wala pa sa ngayon. Ngunit nakausap ko ng Cora at sa palagay ko ay may kinalaman sa nangyari. Mahal, bakit may gwardiya si Ben? Bitawan mo! Bakit kayo? Bakit yung sabunit? Anong kasalanan niya? Wala kaming oras para pag-usap sa inyo, Senyor Ibarra. Sandali! Mahal! Nakagalak pa ako, muli kayong makita. Ano ang iyong nais at bakit ka na parito? Sabihin mo na at napakarami ka pang dapat puntahan. At ano naman ang balikan dapat mong sabihin? Pagpaumanhin po ninyo kung kayo ay naabala ko. Narito po ako upang ihatid sa inyo ang isang masamang balita. Ang balitang ito ay hindi nyo magugustuhan, sapagkat napakaraming tao ang galit na galit sa inyong pinapakitang pagmamataas na ugali. Kaya naririto po ako upang sabihan kayo na kinakailangan nyo ng pag-iingat. Hindi ko sukat akalain na ganun na palang tingin sa akin ng mga tao. Maraming salamat sa iyong pabatid na balita. Walang anuman. Kung gayon, aalis na po ako. Guardia Civil! Papasukin ang baliw! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Sara ang mga bintana! Siguraduhin niyo walang papasok maski sino man. Masusunod po, Donya. Vamos magkantar ikaw! Tumigil ka! Hindi mo man lang ba ako babagay? Si Ben! Bigyan niya ng damit at mga kain ng babaeng ito. Gamutin niyo rin ang kanyang mga sugat dahil bukas na bukas ang dadalhin natin sa Panginoon, di ba? Naiintindihan niyo ba? Sunod po. Tsaka pala ginoong Crisostomo. Kamusta naman po ang inyong pinapatayong paaralan? Mabuti naman aking kaibigan. Bakit nandito ang komunikadong ito? Hindi ba dapat paalisin siya? Dinaramdam ko po hindi ko matutupad ang iyong kautusan sapagkat si Ginoong Crisostomo ay nag-abuli ng malaking halaga at may karapatan na manatili dito. Ngunit isang kasamaan ang sakta ng isang mabuting Kristiyano. Pananagutan niyo ang lahat ng ito sa mata ng Diyos. Pananagutan ko po ang mga bagay na may sariling kapagkaan at hindi naman po namimilit si Ginoong Crisostomo na makipag-usap paninuman at pwede po siyang layuan ng mga may ayaw sa kanya. Ngunit isa siyang masamang tao. Sa akin pong kaalaman, siya kausap ni Kapitan General at Alcalde sa buong Makapon. Kaya wala po dapat ko ipangamba. Kung gayon, ako na lang ang aalis. Magandang araw, Ginoo. Aba, ikaw pala. Maupo ka. Ayoko po sanang gambalain kayo. Ngunit naparito ako upang tanungin kung may ibibilin kayo para sa lalawigan ng Batangas na aking sasadyain ngayon at upang iabot sa inyo ang masamang balita. Alam niyo po bang may sakit si Maria Clara? Anong sakit ang meron siya? Siya po ay nilalagnat lamang. Ngayon, kung wala po kayong ipag-uutos, ako'y aalis na. Maraming salamat kaibigan. Hinahangad ko na maging mabuti ang iyong paglalakbay. Magandang hapon, Ginoo. Ano ang iyong nais? Ako po si Lucas. May kapatid akong kamamatay lamang. Nakikiramay ako. At ngayon?
humihingi po sana ako ng kunting pinansyal para pantulong sa kanyang pag-ibig. Bumalik ka na lang sa susunod na araw. At ako'y nang madaling ngayon. Dadalawin ko ang aking nobyong may sakit. Pinakilala mo na apo ka ng taong nagmaltrato sa aking ama. Taglay mo pa rin ang kanyang dugo. Marita, ako, ano bang nangyayari sa iyo? Halika, kumain ka. Kumain ka sa iyo. Tiburcio, aking asawa, hindi ko na kaya ang kahirapang ito. May pinsamyento ako, Victorina. Confirm. Ano naman iyon? Hindi ba't nagtatrabaho ako sa ospital? Oh, ano ngayon? Magpapanggap akong doktor. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Magtiwala ka na lang sa akin. Nasaan ang anak ni Tiago na may sakit, Senyorita Isabel? Naroon sa kanyang kwarto, Don Rebol. Kami nang bahala sa kanya, Isabel. Magpagaling kami ha. Ito ang i-reseta ko sa'yo. Liquin at gatas, harabe de altea, at 2 pildoras di sinaglosa. Kumusta si Clarita? Naresitahan na siya ng aking asawa ng mga dapat niyang inumin. Ganun ba? Maraming salamat. Maria. Maria, anak ko. Hindi ka pwedeng mamatay. Ano ho ang ibig sabihin? Ah, buen dia, amigo at amiga. Ito nga pala si Alfonso, pamangkin ni Tiburcio, galing pang Spanya. Ikaw palang pamangkin ni Tiburcio at ang inaanak ni Carlitos. Pasensya na, hindi kita nakikilala. Ako na ang bahala sa'yo. Ibinilin ka sa akin ni Carlitos. Nakasulat yun sa email sa akin. Sulat? Anong sulat iyon? Hindi mo ba alam? Sinabi niya sa akin na ihanap kita ng trabaho at ihanap kita ng mapapangasawa. Kaya kong gawin yun, Alfonso. Trabaho? Nakapagtapos ako sa Espanya ng abogasya. Madali ako makakahanap ng trabaho. Ganun ba? Pues ihanap na lamang kita ng mapapangasawa. Por favor, si pasyente, padre. Ngunit, hindi ako nagmamadali. Sandali, padre. Huwapayag na ako. Talaga ba? Pues, halika, binata. Makipag-usap tayo kay Santiago. Maraming salamat, Simon. Nagkabala ka pang puntahan at bantayan ka. Ito, Maria. Pwede mo ka muna isipang Pilduras para mas mabilis ang pagaling. Hindi man lang ba nag-abalang sumulat sa akin si Crisostomo? Ang balita ko yung siya pinapasok dito ng iyong ama. Hindi siya nakadalaw sa iyo. Ay pasabi man lang, wala rin? Wala eh. Maria, maaari na ba akong iwan? Ako'y maulala. Sandali aking amiga. Huling pasi. Pwede bang pakisabi sa aking nobyo na ako ay kanyang kalimutan? Ano? Limutin ka? Napakapapangit talaga ng mga bahay ng mga insyong ito. Hindi mo alam kung paano sila namumuhay sa ganito? Ay, mga inyo lang talaga ang pwede. Napakasasama ng mga pinag-aralan at napakayayabang. Bumalik na tayo sa bahay. Gandang araw, mga Ginoo at Ginang. Hindi ka dapat nakikipagkamay sa simpleng alpares. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo riyan? Naiingit ka baga sa akin? Ako? Naiinggit? At sa inyo? Tayo na. Huwag mo na yung papatuloy. Hayaan mong bigyan ko ng isang leksyon ang walang hiyang kalagkagang iyan. At hoy, huwag mo akalain sa lamang akong probinsyanang kirida ng mga sundalo. Sa bahay ko sa Manila, hindi ko sila pinapapasok. Naghihintay lamang sila sa pintuan. Hindi pala nakakapasok ang mga alpares, pero pwede ang mga may kapansanang tulad ng kasama mo.
Makinig ka. Pinapababa ko na sa iyo ang aking pakikipag-usap sa isang taong di kalidad. Gusto mo ba maglaban ng damit ko? Babayaran kitang mabuti. Akala mo ba hindi ko alam na naging labandera ka? Akala mo ba hindi ka namin kilala? At kung anong tao ang kasama mo? Ba, sinabi pa sa akin ng aking asawa, Senyora, iisa pa lamang ang umangkin sa akin. Pero ikaw, patay gutom lang ang makapagtitiis sa tira sa trapo ng buong mundo. Bumaba ka, isang inahing baboy, at dudurugin ko ang salaula mong bunganga, kirida ng isang batalyon. Turuan pa ninyo ang inyong asawa, bilhan nyo ng marunong damit. Kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Bukas isigaw natin. Viva Don Crisóstomo Ibarra. Maghiwalay muna tayo ngayon. Bukas makuha yung mga sundalo. Ano ginagawa mo dito, Lucas? Nag-aantay mga patay. Nalagaw ako ng baraka. Para sa mga patay. May mga tulisan. Sa loob ng 6 na taon, hindi kami napihiyaan ng anak ni Santiago. Gayunpaman, kami pinagpala na tumira kami sa Santiago at kayo'y aming naging kaibigan. Tila nabuo nga ang pangarap ng aking asawa na ako ay magdalang tao. Ngunit wala siyang kamalay-malay kung paano nabuo ang sanggol sa aking sinapunan. Ang batang aking kinalala ay bunga ng iyong kasamaan. Pakasama mo, Praile. Ate Damaso, magtapat ka sa akin. Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Saan mo nakuha ang maling impormasyon na yan? Sa nobyo mo? Kay Crisóstomo Ibarra? Huwag mo siyang idamay dito. Magtapat ka sa akin. Totoo ba na ikaw ang aking tunay na ama? Iya, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi dapat malaman ng iyong ama sapagkat siya'y masasaktan. Anong hindi ko dapat malaman, Padre? Na siya ang tunay kong ama. Nililinang lamang tayo ng padre na iyan, ama. Siya ang tunay kong ama. Nabasa ko ang liham ni Ina. Doon ay isinaad niya kung paano niya nilapastangan si Ina. Wala kang kasing sama, padre. Isinusumpa kita! Crisóstomo! 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 Ako ba, Maria? May kailangan akong ipagtapat sa'yo. Hindi ako maaaring ikasal sa'yo. Sa anong kadahilanan? Pinagtaksilan kita, mahal ko. Pinapalit ko ang liham na iyong binigay sa liham na iniwan ng aking ina kay Padre Salve. Ang iyong pinasutok naman na Padre ay aking din siyang tunay na ama. Ganyan pa man, Maria. Hindi magbabago ang pagmamahal sa'yo. Ikaw, Ibarra! Kailangan din natin umalis! Dadalhin ko kayo sa Mandaluyong, sa bahay ng kaibigan ko. Doon ihahatid ang salapin ninyo. Magagamit nyo ito sa pangingibang bansa. Mga ibang bansa? Oo. Dito makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain.
Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero kung daranasin ninyo ang hirap, baka dumating ang araw na itiakwil kayo ng sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng aking bayan. Naniniwala akong iniibig ninyo ang bayan dahil wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay isinusubok sa hirap at pag-uusig. May katwiran ka. Malinaw sa akin ngayon. Ang bayan ay may sakit na kailangang gamutin. Ako isang pilibustero para sa katarungan. Maaaring nandito na sila sa tabi-tabi. Crisostomo, muli tayo! Huwag kang umalis, lumaban lang tayo. Wala tayo sandata, ililigaw ko na namin sila. Nandun sa dako mo. Nay! May magboko. Nay! 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 Tungin mo ang bakit ng iyong ina. Ay, nandito iniwan ko. Iinat gamitin sa pag-aaral. Mamamatay ako nang hindi nasisilayan. Huwag ko kang liwayway ng inagway.